So may mga nag-message nga sa akin lately na, "Ate Angge, akala ko ba preggy ka? Bakit yung mga ina-upload mo is flat pa yung stomach mo?" Huwag kayong mag-alala mga mi, buntis pa rin ako. Tulad nga ng sabi ko sa inyo is lahat ng i-upload ko this week is mga throwback videos lang din namin ni Abby. Gawa nga ng sa dami-dami ng mga pangyayari sa buhay namin is ang dami ko na rin palang mga hindi na i-upload. At isa na nga tong experience namin sa Puning Hot Spring dito sa Pampanga. Kaya sana kahit throwback lang to panoorin nyo pa rin. Kasi sayang naman no, dahil for the memories din to. At meron nga din pala akong chismis sa inyo kasi naalala ko nga pala na merong afam dito na pinatake down nga yung recorded video ko. Kinabahan talaga ako nung time na yun kasi akala ko may nagawa akong mali. So from station 1 nga is papunta kami ngayon dito sa station 3 kung saan nandoon yung hot spring resort nila. And ang advice nga sa amin ni kuya is mag station 3 daw muna bago daw mag station 2 para daw hindi nakakatagtag sa biyahe. Medyo napakalayo kasi talaga ng bawat station nila dito. Like from station 1 to station 3, inabot kami parang 30 minutes. Kaya literal yung grabe yung road trip namin sa 4x4 experience na to. At ito nga, merong mga ita dito. Sila nga pala yung mga native na nanirahan dito sa may Mount Pinatubo. At alam nyo ba, nakakatuwa kasi yung mga ita pala dito is sila din yung mga staff nila. Nakaka-amaze lang kasi dahil sa resort na to is nabibigyan sila ng magandang trabaho. Dahil alam naman natin yung iba sa kanila dito is hindi talaga nakapag-aral. Ito na yata yung isa sa mga pinaka-favorite part ko nung 4x4 namin kasi may mga dinaanan kaming canyons. At ayan, umara-ara pa nga ako dyan kasi gandang-ganda talaga ako sa view dito. Buwis buhay lang talaga kasi maya't maya may dumadaan nga na 4x4. And kapag nasa loob pala sila ng canyons is bawal daw sila tumigil. Nakalimutan ko na kung bakit eh. Pero ayun yung sabi ni kuya. So after nga namin tumigil dito is dumiretso na nga kami ng station 3. Bakit kami tumigil? Wala, yun lang talaga, pang aura-aura ganun. Pero ito talaga yung pinunta namin. Actually, nagulat nga ako dun sa hot spring nila kasi napakalaki pala nito and overlooking. Napakarami nilang pools inside at halos ikaw na lang ang mamimili kung saan mo gusto magstay. At ayun na nga, sinasayawan na ako ni Abby. Tuwang-tuwa nga ang bata na to kasi ang tagal nga niyang inaantay to. And finally nga is makakapag-relax daw siya. For me, isa sa mga masasabi ko tong hidden gem sa Pampanga. Kasi tingnan nyo naman yung view mga mi. Sobrang majestic and kung sa personal mo to nakita, mas ma-appreciate nyo pa siya. Sobrang nakaka-relax dito lalo na sa mind. And talagang ramdam na ramdam mo na napakalayo mo sa mundo, ganun. Kaya nung nandito kami is talagang sinulit namin yung stay ni Abby. Ang tagal namin nagstay dito. Since wala naman daw sinusunod na oras, kami daw bahala kung kailan namin gustong lumipat ng station 2. Which is nandun nga yung Sun Spa nila and yung Madpack experience. So isa pa nga to sa ikinutuwa namin ni Abby kasi may mga mabibili pala kayong foods dito or drinks. Mabuti na lang kasi wala nga kaming baon na dala dito. And ang buffet nga pala is by lunchtime pa nila isa-serve. Which is nasa station 1 kung saan nga kami galing kanina. So ito na nga mga mi, kukwento ko na nga sa inyo ang mga pangyayari. Kasi nga after nga namin magbabad dito sa hot spring is pumunta na nga kami dun sa station 2, diba? Kung saan dun nga gagawin yung last treatment namin which is yung sand spa and yung mud pack. So, syempre tayo, di ba, ang hilig natin gumawa ng random videos. Alam mo yung mga random shots lang nung place, ganyan. Just a normal feeling lang kung ano talaga yung ginagawa ko, ganun. So, eto na nga, hindi ko nga ina-expect na may lalapit sa akin na AFAM or Amerikano, ganon, puti, o basta bahala na kayo kung anong tawag nyo dyan. Tapos nagulat na lang ako kasi sabi niya, bakit ko daw kinukuhanan siya at yung pamilya niya? Hindi ko daw ba alam na hindi daw ako allowed mag-take ng videos without any permission ng mga tao? Dapat daw maging aware ako ganito, ganyan. Basta nung mga time na yung galit siya. And ini-insist ka niya na burahin ko daw yung video nila. So para wala nang ang issue is titignan ko yung phone ko. And hinahanap ko nga nung mga time na yun kung ano nga yung video na sinasabi niya. Pero wala naman ako makita. So ang ginawa ko is pinakita ko sa kanya lahat ng shots ko. And then talagang ni-review niya lahat. Tapos nung pinakita niya sa akin yung video, hindi ko naman sila makita dun sa video na yun. At sabi pa nga niya is family, 'di ba? So para wala na lang usap-usap is talagang dinilit ko na lang kung ano yung pinupunto niya na video. At grabe makasigurista si Kuya Mi. Kasi pati yung recently deleted ko talagang binura niya lahat. So after nga nun, dahil magpapasans pa na ako, umalis na siya. Tapos nakita ko na lang ulit sila netong magpapalagay na ako netong mud. At ay day, sa laking gulat ko, akala ko pamilya talaga sila. Yun pala ay dalawa lang pala silang magkasama. Hindi naman sa judgmental ako pero based kasi dun sa reaction niya is parang nagtatago silang dalawa. Alam mo yung parang galawang kabit, ganon. Kasi bakit ikaw as a person, napaka very cautious po lalo na sa mga tao sa paligid mo, di ba? At nakakapagtaka kayo sa dami-dami na nagvi-video doon, ako lang talaga yung pinuna nila. Hindi pala nila, siya lang. Kasi di ko naman nakita yung babae nung una. Akala ko tuloy may ginawa talaga akong mali. Yun pala is takot silang mahuli. Charot. So, ilan naman ang chika ko for today's video.